lahat ng kotse kailangan bago para maging espesyal. Sabi ng iba, bakit ko daw binenta ang mga bagong kotse ko para sa mga luma? Walang masama sa mga lumang kotse. Minsan, kailangan lang siyang bigyan ng panibagong kwento. Welcome to Project Land Cruiser FJ62. So right now guys, nandito tayo ngayon sa NLEX and we're on the way to Pampanga. Namatay ilaw. And on the way tayo sa Pampanga and sisilipin natin yung Project FJ62. So, backstory guys. Nakuha natin yung FJ62 sa Quezon City. Then from Quezon City, diniretso natin siya sa kay Boss Julius Garbo dyan sa Pampanga. Then after that, nag-vlog tayo ng konti. Then after kinabukasan, nilinisan nila kaagad yung kotse in order na makita kung ano yung mga nabubulok, ano pa yung pwedeng i-retain, ano pa yung pwedeng palitan. So ngayon, nandito tayo ngayon para silipin kung ano yung naging progress niya. Ngayon lang ulit pumasok yung mga mekaniko niya na nag-aayos ng kotse. Tignan na lang natin kung ano yung mga naging problema. Pare, 11 years na naka-junk yung kotse. So, technically, ano lang yan. Kumbaga, maraming yung mga, like yung gasolina niya, napanis na, yung mga line niya, nagkaroon ng barado. So, in short, kailangan muna natin paandarin in order na, yun nga, kumbaga tuloy-tuloy yung process. So yun, tara, samahan nyo kami sa and tignan natin kung ano yung update lang sa Project FJ62. Alam mo, sobrang excited ako na matapos kagad, pero wala eh. Kailangan natin dumaan sa tamang proseso. So tara, samahan nyo kami. Let's go. So right now guys, nandito tayo ngayon sa Pampanga, Mabalacat, Pampanga. And guys, nami-miss nyo na ba ang ating FJ62? Puti na lang pare, nakatest na tayo. Walang problema sa gasolina. So yun, mga sonors out natin dito is yung mga parts, pesa, mga bumper, mga maliliit na mga binibili natin. Kasi nga, mga ganitong kotse, mahirap mag-source out pagkabiglaan. So, pag may nakikita tayong mga ganitong pyesa at alam natin para sa kanya, kumbaga kahit okay pa, pero alam mo naman, brand new naman nilalakabit natin. So ngayon guys, check muna natin. Kasi kanina umaga, pinapaandar nila, and hindi pa rin napapaandar. So, titignan natin. So, ayan, ano ba bang mga nakita natin dito, boss? As of now, yung pag-i-start natin, binuksan natin yung tangke muna. Yung tangke niya, kailangan linisin. Kailangan linisin. Ayoko munang doon natin panggagalingan yung gasolina kasi sigurado may kalawang yan eh. Tsaka 11 years na stock. Tama. Ngayon, dahil pagbukas natin, wala pa yung fuel pump niya. Baka nasira yung dati niya kaya walang laman. Naghanap muna tayo na pwedeng gamitin. Ngayon, dinirak ko muna siya sa parang isang galon lang na para malagyan lang ng gasolina. Maganda naman yung ikot ng makina kaso ayaw niyang umandar. Ayaw niyang dumiretso, parang yung wire niya kulang. Walang supply sa kuryente. Ang nakita namin naging problema niya, boss, ito. Yung distributor natin. Kaya try muna natin na umanap na kamukha muna nito bago tayo bumili na bago. Mga langis, boss. Kumusta langis? Mga langis niya, may langis siya, boss. Chiniyak na natin. Okay naman. Oo. Grabe, no? For 11 years na hindi umandar. Oo, boss. Ang ganda yung pagka ini-start namin, maganda yung narinig naman namin na umiikot siya. Wala namang katak. Pero ayaw niya lang talagang dumiretso muna yung niya. Dahil sa kuryente sigurado. Yun lang naman, as of now, yung namin. Nakikita pa. Para sana bago natin ibaba yung body, tsaka linisin yung pangilalim, mas maganda, naka-ready na tayo,
ano na yung engine, umaandar na siya, naka-refresh na, mas okay siya. So tatanggalin natin yung mga bumper. Bumper. Magalis tayo ng bumper, yung mga Doon kumpleto pa pala yung mga ano natin, no? Ito, Yung panglikod ata wala eh. yung likod niya. Ka- Hindi, boss, tama yung panglikod. Yung pangharap natin, ito kasi yung dati niyang panglikod. Ito kasi panglikod ito. Oh, ibig sabihin, 'di ba, nakabili ako harap likod. Oo. Yung end niya kasi ang wala. Bumper end. Bumper Ito end. yung rubber. So, guys, nalinis na tong kotse na to. So, may susi pa pala. Hindi niya pa pala yung susi. Grabe. Excited na ako, i-share sa inyo kung ano ang kakalabasan nito. Pagka ayos natin ng makina, bago ko alisin yung body, doon ko alisin yung pan. Ako po na. Ano lang naman yan? Tatanggalin na yung mga Oo, tas kalakalawang, linisin no? Kalakalawang. Yung pa rin yung nagpapakilig sa atin. Ito yung tangke niya, boss. Bali, ito siya. Ito. Yan, may mga kalawang sa loob, kaya kailangan buksan natin. Ngayon, papaanda rin sana namin kanina. Ninagay muna namin doon yung isang galon, tapos may gasolina na doon yung pump. Kompleto pa. Kompleto Mga ilaw pa. Nandiyan yung mga ilaw niya. Tingin mo, boss, i-retain natin yung... Retain ito. I-retain natin to, no? Same, parang hindi sila... Alisin lang namin na maayos para balik Pero pa rin parang na hindi ganyan. sila same. Yung Ayun, no? yung pang-itaas, no? Feeling ko mas maganda tanggalin na lang natin, no? Pwede. Kaso, Para maluwag pa rin. Dito. Tignan natin, boss. Pero for me, mas maganda, tanggalin na natin yan para iba pa rin yung maluwang ang likod, eh. Mga grills, wala pa ako na-order na grills, boss, eh. Order na ako, tatry ko sa Dubai. Order tayo ng grills, mga bagong headlight, Bosch. ito, boss, ano naman to eh. Pwede natin linisan to. Pinturahan Kaya lang pa. to. Pipinturahan natin to, yung mga quad lights. Yung mga bisagra niya, buhay pa yun. Oo. Ito niyan, lilinisin lang natin to. Sisinkromate lang siya. Ayoko munang baklasin muna na ano. Gusto ko kasi umandar siya. Tapos, anuin ko yung mga brakes niya. Paano lang, palakad lang. At least, kapag nakikita natin na umandar na siya na maayos, pwede na tayo magbaklas na. Pare, mga salamin Lilinis nito, na lang. urig po. Tingnan mo, may mga Urig yan. Toyota pa. Nasulat na Toyota. Pag na-paint na natin to, boss, papadala ko deadening dito, i-deadening Pwede. natin. Ayoko munang alisin yung ceiling natin, boss. Baka kasi pagbaklas ko ng pintura sa taas, wala namang butas. Mas maganda yan, as is siya. As is na. Intact pa rin. Oo, gagawin ko niyan, bakbak muna tayo sa taas. Strip lang tayo. Pagka wala siyang butas, okay siya. Huwag na natin, Huwag na tayo magalis dito, intact tayo. Oo, para iba pa rin kasi Diba? urig-urig eh. Oo. Urig-urig na ano. Tsaka hindi na tayo magbabaklas ng ano nun, mga rubber niya. So guys, anong akala nyo? Itong sidings niya na stainless is bago. Pare, ganyan yan nakuha. Kumbaga, na-retain nila nung araw na ganyan. Intact pa yung mga rubbers. Ito, konti na lang yung ano. Tignan mo, yung usually mga bisagra hindi pantay. So, yun ang problema. Ito, align pa. Tapos, ito na lang papalitan. Since nadurog na yung rubber niya, ito na lang yung papalitan natin. Pati salamin, okay pa. Legit pa, yan o. Toyota. At Toyota. Baliktad, pare. So, yun. Pati ito. Oh. Magana po. O, ito, ano pa mahal dyan? Yung may plastic, boy. So, boss, gaano katagal ang timeline natin dito sa FJ62 natin? Bali, yung gagawin natin yan, boss, pag napandar na yung engine, ano na natin, i-repack na natin yung pangilalim niya, tapos palakad na. Pag umandar na maayos, nag-ship siya na maayos, tapos okay na yung mga brakes, baklas na yung body natin. Tapos start na natin noon yung pangilalim. So, bakit mo unahin buksan yung paandarin muna? Bakit siya ganon? Mas Compare sa pinturahan muna natin, ganyan. Mas maganda kasi, boss, kung bago natin pinturahan, maayos na lahat siya sa mechanical. Mas mahirap kasi pag natapos na natin yung painting, doon tayo gagawa sa mechanical, babalik rin tayo, magre-repair din tayo sa painting. Tama. Lalo na sa makina. Yung pang ilalim niya, angat natin to eh. Alisin natin yung body, tapos mahiwan yung chassis. Kasi pag umandar na yan, sa body, kung konti lang yung i-body works natin dyan, matagal na yung nasa 2 months sa painting yan eh.
2 months. Sa ganyan na status na body. Sa tingin ko, hindi naman gaano ka marami yung ano niyan, body works niya. So, ilan yung timeline natin? Mapaandar natin siya ng hanggang this week. Baka next week, nakaangat na yung body natin dyan. Kasi yung brake, sandali na lang yan eh. Repack na lang. Repack, tapos Or palit na natin lang ng ng bago. rotor disc, reface lang, tapos yung mga brake, brake shoe, ganun. Basta yung mga piyesa niya na kailangan palitan, nandyan lang. Katulad niyan, bago tayo magpalit ng distributor ng bago, hanap tayo na pwede mo nang ilagay dyan na mapandar natin. So guys, sa inyo mga pinaka-main na problema natin, kailangan mapaandar muna natin yung makina. Mukhang nag-iisip tayo, palitan natin makina, pero sabi nga ni boss, sayang yung ano niya, mismong kaha, Interior sayang niya, yung interior. kompleto. Kumbaga, let's back on original form. Pero, may pera yun, pare. May touch off. Sorry. Abangan nyo yan sa next video natin. So, yun guys. Ayun ang quick update natin for this FJ62. Kasi nga, pagdating dito, pinalinis muna natin. Then after ilinis, papaandarin muna natin yung makina. Mahirap mag-baklas, tapos ibubo mo ulit pagka malinis na yung pintura. So, ayan, untouched pa muna. Car wash pa lang ginawa. Makina muna tayo. Kasi nga yung fuel pump niya, wala na. So, yun yung mga bagay na hindi na natin na-check. Kasi nga, syempre, nauna yung excitement eh. Pero, other than that, malit na ano lang naman yan. Malit na challenge lang naman yan. Kasi nga, yung ibang mga pyesa, nabili naman na natin, mahal lang talaga. Mahal magbuo ng mga ganitong kotse. It's about time and effort talaga when it comes building this kind of car. So, yun yung mga challenge natin na ika nga nila, di ba? Parang lagi sinasabi na mabilis bumili ng bagong kotse. At saka ito pa guys, kaya mo lang naman to binibili yung mga ganitong kotse. It's because bakit naging legendary nung araw na yun, nung taon na yun. Kumbaga may sarili siyang istorya na gusto natin malaman on hindi na natin siya naabutan kasi. So ngayon, babalik natin yung istorya na yun. So this will end my episode for this project FJ62. So abangan nyo pa, maraming episode pa to at gagawa kami ng playlist dyan sa YouTube natin. So, yun guys, follow Mark Mercado on Instagram, TikTok, and Facebook. And YouTube pare. Gusto niyo ba mga ganitong content? Mag-follow na kayo. Let's go!